ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon, siyang batayan ng ating pong pagbubulay-bulay sa araw pong ito, ay nais ko pong buksan natin ang ating pong mga banal na kasulatan, ang ating pong mga Bible, sa Exodus Kapitulo 19, at babasahin po natin mula sa talatang 9 hanggang sa 25. At sinabi ni Yahweh kay Moses, magsalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moses kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Ang sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang mga sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangan labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa sapagkat ako, si Yahweh, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanila, huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin. Sa pamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. Ang sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpita, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok. Mula sa bundok, bumaba si Moses at ipinahanda ng mga tao upang sumamba at nilinis nila ang kanilang mga damit. At sinabi sa kanila ni Moses, humanda kayo sa 3 araw at huwag muna kayong magsisiping. Kinaumagahan ng 3 araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ng isang malakas na tunog ng trumpita. Nanginig sa takot ang lahat ng mga tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moses ang mga tao pumunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moses at sumagot sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at ipinaakyat niya roon si Moses. Sinabi niya, bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas sa hangganan upang makita ako sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili, kung hindi parurusahan ko sila. Sinabi ni Moses kay Yahweh, hindi po aakyat dito ang mga tao, sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga pare at mga tao na huwag mong palalampasin sa hangganan, sino mang lumampas ay parurusahan ko. Bumaba nga si Moses at sinabi ito sa mga tao. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating pong puso. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, kami po ay muli nagpapasalamat sa panibagong umaga at pagkakalob niyo sa amin ng panibagong lakas. At salamat po sa iyong mga salita na nahahayag sa amin at mga alituntunin mo na dapat naming sundin. Dalangin ko po sa umagang ito na ang aming pong pagbubulay-bulay ay tunay na makapagbigay sa amin ng karagdagang kaalaman mula sa iyong salita. Puspusin po kami ng iyong karunungan at ng iyong banal na espiritu at buksan po ang aming puso at pangunawa sa pagtanggap ng aralin na magmumula sa iyong salita. Gabayan po kami, o dakilang Diyos, sa aming pong pagpapatuloy.
sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay ating pong tinalakay ang papaano po maghanda o paano po natin ihanda ang ating sarili sa pagsalubong sa Panginoon o pakikipagtagpo sa Panginoon. Tulad po ng aking nabanggit na itong mga nakalipas na pag-aaral po natin, na nagtalaga ang Diyos ng isang lugar katulad po ng bundok ng Sinai, kung saan sa mga Israelita ay katatagpuin nila ang Panginoon. At tulad po ng sa ating pong kapanahunan, ay itinalaga ng Diyos ang bahay-sambahan upang katagpuin natin siya sa araw pong pagsamba, na kung saan dala-dala po natin ang ating pong pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Tulad din po ng habilin ng Panginoon sa Kanyang alituntunin, na ang mga tao o tayong mga tao, tayong mananampalataya, tayong Kanyang mga anak, ay pinaghahanda niya tulad ng paghahanda ng mga Israelita na kasalubungin ng Panginoon. Mahalaga po na kung saan tayo na mga mananampalataya ay nakabukod tangi at nailaan ang panahon at nailaan ang pagkakataon na tayo po ay makapagsamba sa Panginoon. At sa pamamagitan ng ating pong pagdalo sa bahay-sambahan, ay doon po makakatagpo natin ng Panginoon. At sa paghahanda na yon, una nating tingnan at siya sa atin, sabi ko po kahapon, ay yung pong pangloob na ating pong buhay o yung pong inward purity, ang ating pong puso, ang ating pong katauhan. Dapat po dalisay sa pagharap natin sa Panginoon. Sa anumang mga balakid na kasalan at kabigatan na ating pong nagawa laban sa salita ng Panginoon at sa Kanya, ay dapat po nating ihingi ng kapatawaran at magpalinis sa pamagitan ng dugo ng ating pong Jesucristo na siyang nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo upang mahugasan ang ating mga kasalanan at mapatawad po tayo ng ating pong Panginoon. Pangalawa, tinalakay ko po kahapon, binigyan ko po ng diin yung ating pong uri ng pananamit o uri po ng kasuotan na dapat nating gamitin para dumalo sa pagsalubong sa Panginoon sa bahay-sambahan. Sabi niya, it's an appropriate garment. Kasi malinis, maayos, maganda po. Kahit hindi po ito nasa muda o nasa fashion, but ito po ay talagang kaaya-ayang tignan, lalo sa paningin ng Panginoon. At higit sa lahat, ay binigyan din natin kahapon yung paggayak ng katuwiran at kabanalan ng Panginoon sa ating pong buhay. At sa ating pong pagsalubong sa Kanya, kailangan po yung the best, pinakamagaling, pinakamahusay na sa buhay natin. Sapagkat kahit saan naman, pwede nating kasalubungin ang Panginoon. Kung makakadalo po tayo at makakapunta tayo para salubungin ang Panginoon. Pero sa ganitong mga espesyal na pagkakataon na ibinukod tangi ng Panginoon na atin siyang katagpuin, dapat po at narapat lamang na tayo po ay nasa magandang ayos magharap sa Kanya. Kung sasalubong nga ho tayo sa mga pinuno ng ating pong komunidad, di ba? Nakabihis tayo at nakagayak. Lalo pa ito ang Panginoon. Now, sabi niya, anticipate His presence and be ready. Dapat tayo po'y laging handa. No? Kasi sabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng mahabang tunog ng trumpita at doon kayo ay makakalapit na o makaakyat ng bundok. At ibig mong sabihin, kinakailangan that anytime, sa anumang oras o sa anumang sandali, tayo po'y nahahanda na sumalubong sa Panginoon. Ito po ay tumatanaw din sa pagsasapamuhay natin na dapat maging handa po tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Alam po ba ninyo o marahil nagtataka kayo bakit ang pandemya na nangyayari sa buong daigdig ay napakahirap pong kontrolin. Sapagkat ito'y gawa ng tao. Ang virus gawa ng tao.
Kaya kahit ang tao ay nahihirapan maghanap ng kaparaanan na masugpo nito sapagkat ang kontrol ng lahat ng ito ay nasa Panginoon. Ano man po ang mga nangyayari sa kapaligiran po natin ay nasa kapangyarihan ng Panginoon. At hindi sa kapangyarihan ni Kibuloy. Di ba? Kasi sabi ni Pastor Kibuloy yung clearance nyo daw ng kaligtasan ninyo ay hanggang sa December 25 na lang. Hindi po at wala po kayong mababasa sa banal na kasulatan ng ganoon. Kung hindi, sa pagsalubong natin sa Panginoon, sa pagharap natin sa Panginoon, dapat tayo po'y maging handa. Lalo't higit, itinakda ng Diyos na kung saan po tayo padako o dadako para salubungin siya. Sa mga Israelita, binigay ng Panginoon ang bundok ng Sinai at doon magpapahayag at magpapakita ang Diyos. Sa atin po na mananampalataya, sa atin pong kapanahunan, magpapahayag at nagpapakita ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na kung saan doon po natin siya kinakatagpo sa bahay panalanginan. Kasi sabi niya nga po doon kahapon sa ating pong pinag-aralan, no? The atmospheric presence of God which the Father seek worship from His worshipers in spirit and in truth. Kaya po, yung pong pagsamba natin, bagaman ngayon po ay nahahadlangan dahil sa pandemya, po, pero patuloy po tayo maging sa ganito pong kaparaanan. Now, dito po, sabi niya, getting ready to meet God. Paano ba tayo maging handa sa pagsalubong sa Panginoon? Ito po ay pang-apat na bahagi sa ating pong limang sere o limang parte ng ating pong pag-aaral dito sa Exodus Kapitulo 19. At kung ano po yung nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon na tayo po ay nakabukod tangi, banal na humarap sa Kanya, nakagayak yung kanyang katuwiran o yung kanyang katuwiran upang sa pagsalubong natin sa kanya ay tunay nga po na maluluwalhati siya sa pamagitan ng ating pong buhay bilang mananampalataya. Now, pang-anim, sabi niya po dito, yung pong mayroon pong we have number 6, the word reverence. Yung pong anong tawag dito? Set bounds unto the people and take heed. Sabi niya, that ye go not up into the mountain. But God is intimate and personal, but not QC or high God. Ano po ang ibig sabihin nito? Yaon pong may pagpapasakop, may pagpapakumbaba, may pagpapahinuhod, may pagpapasakop ng may kababaan. Ibig sabihin, pag sinabi mong reverence, yaon pong mayroon pong nandoon yung pagsamba, nandoon yung pagpapakumbaba, nandoon yung pagpapasakop sa kaniyang kapangyarihan. Sapagkat ang sabi niya po dito, sabihin mo sa mga tao na mag-iingat sila na huwag silang lalampas doon sa nilagay na hangganan. Ang Diyos po, nais niya na tayo po ay maging intimate sa Kanya. Tayo po ay maging malapit sa Kanya. Subalit, hindi po siya yung Diyos na nagpapa-impress. Pag sinabi mo yung, tinignan ko yung salitang cuties kasi dito, cutesy. QC, yung pong nagpapagwapo, kumbaga, nagpapakute, yan. At hindi siya yung nagpapapansin na Diyos. Kung hindi, ang sabi niya po doon sa talatang 12, ano po, kung ating pong titignan sa ating pong binasa, ano po, sabi niya po doon, lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok. Nihawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gagawa nito ay papatayin. Kaya ang ibig pong sabihin, nandoon po yung alituntunin ng Diyos na dapat po nating sundin.
mayroon po tayong kailangan makita po yung pagpapasakop. Tandaan po natin, gusto ng Panginoon na higit tayong malapit sa Kanya. At tayo po mananampalataya kung ikukumpara natin sa Israel o sa mga Hudyo. Mga Hudyo, nakita nga nila Panginoon Kristo pero hindi sila nanampalataya. Kaya mabuti pa po tayo na mga hintil na sa kabila ng hindi po natin nakita ng personal ang Panginoon, subalit nanampalataya tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa sitwasyong ito, hindi po siya nagpapahalaga o nagpapaimportante. Hindi po siya yung nagpapagwapo, hindi po siya nagpapapansin. Kung hindi, nais po niya lamang ilagay sa ayos at sa tamang panuntunan ang dapat gawin ng tao sa kanilang pagsalubong sa Kanya. Nais ng Panginoon na doon sa Kanya pong mga alituntunin ay magpapasakop ng may pagpapakumbaba at paggalang ang tao sa pagharap sa Kanya. Pangpito, ito yung tinatawag natin at total devotion. Okay. Warn them, be careful. Sabi niya sa talatang 12. Sabihin mo sa mga tao, paalalahanan mo sila. Pag sinabi mong paalalahanan, katulad po ng ating pagbubulay-bulay, mga minamahal. Nakalin po, na tayo po ay laging pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon para tayo po ay hindi mawalay sa Kanyang alituntunin. At tayo po ay mananatiling nakatingin at nakapokus sa Kanyang mga habilin upang tayo po ay makasunod sa pamagitan ng Kanyang alituntunin ayon sa Kanyang salita sa pamagitan ng banal na kasulatan. Warn them, paalalahanin mo sila. Kaya ang tao kasi madaling makalimot, kailangan laging paalaala. Kaya kung kayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon at maladalas at malagi niyong naririnig yung mga paalaala na dapat nating gampanan at gawin sa buhay, mag-ingat po tayo sa mga bagay na makapagbibigay balakid sa paglago nating spiritual o paglago natin sa pananampalataya, sapagkat marami po yun. Ang sabi niya, get ready for the important event. Sabi niya sa 15 na talata. No? Ganda nito. Sabi niya, maghanda kayo, sapagkat tunay nga po na ang araw na yaon ay napakahalaga. Sabi niya, sinabi sa kanila ni Moses, humanda kayo sa 3 araw. Ang ibig pong sabihin, pinaghahanda ni Moses ayon sa bilin ng Panginoon na dapat itong araw na ito ay espesyal sa atin. Importante sa atin. Sipin niyo po, 3 araw silang naghahanda para salubungin at sila po'y sasalubong at satipanan nila sa Diyos. Tayo po, ilang oras po baga tayo naghahanda para pupunta sa bahay panalanginan o sa bahay sambahan para katagpuan ng Diyos. O madalas nalilate pa po tayo. Pasensya na po kayo pero kailangan po ko pong sabihin ito. Sapagkat kung gusto po natin na makita sa buhay natin yung total devotion, yung ating pong marubdob na pagsunod, alinsunod doon sa ating pong panata sa Panginoon. Mayroon tayong tinatawag na salitang diputado. Ibig pong sabihin, ang isang tao sa kanyang pananampalataya ay kanya pong pinaglalaanan ng panahon at prioridad niya yung kanyang pananampalataya kaysa sa anumang mga bagay. And that is the word devotion. Dito po, when you say total devotion, yung buo po na devotion natin, yung buong buhay, puso po natin. Na sabihin natin, ilalaan po natin yung ating pong buong panahon
at pagpapahalaga sa pagsalubong o pagpunta para sa makipagtipan sa Panginoon. So dapat tayo po'y maging handa. Lalo na, sabi ko nga po sa inyo, Sabado pa lang kinakailangan na po na kinakailangan na po na tayo po'y handa na para sa kinabukasang pagsamba. Yung pong ating mga kailangan. Dito po, 3 araw na silang naghanda. Di po. Kaya yung araw na yon na hinihintay lang nila ang tunog ng mahabang trumpita, sila po'y handang-handa na. No. Sabi niya, gather together in unity. They must gather at the front of the mountain. Eksakto po doon sa talatang 13. At sabi niya, sila'y pinaghanda ng Panginoon at sa kanilang paghanda, doon sa 13, sabi, sa pamamagitan, sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop at sino mang papatayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hawakan kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpita, saka pa lamang kayo makakaakyat ng bundok. So, ibig pong sabihin, sa kanila pong pagtitipon ay dapat mayroon po talagang tunay na pagkakaisa. Sila po ay maghintay sa hudyat. Ganda po nito, ang pagtunog ng trumpita ang siyang pinaka-sinyales na sasalubong sila sa Panginoon. Alam po ba ninyo, tayo mga mananampalataya o tinatawag na sa ating pong henerasyon, pag narinig po natin ang tunog ng trumpita ng Diyos, iyan po ang rapture. Trumpita din po ang hinihintay nating pagtunog ng trumpita ng Diyos, sapagkat sabi niyang lahat ng nangamatay kay Kristo ay mabubuhay na maguli. At yaong pong buhay na sa kapanahonang iyan ay kasamang dadalhin ng Panginoon sa alapaap ng langit at tayo po'y mapapasa Panginoon magpakailanman. Kung kaya nga po, ang sabi niya dito, dapat mayroon pong pagkakaisa o tunay na pagkakaisa sa pakikipagtagpo sa Panginoon. Ang sabi niya, number 9, that will have a place of obedience. Ano pong ibig sabihin? Yan po talagang anong tawag natin dito? Maipangako po natin yung ating pong lubos na pagsunod. Bakit? Sapagkat dito po, yung sabi niya, yaong pong pag tayo po nangako sa Panginoon, lalo na sa Panginoon, ay kailangan po nating gawin. Sabi niya, and all the people answered together and said, and sabi niya, all that the Lord hath spoken, we will do. Sabi niya po, ang sabi ng mga tao, sabi ni Moses, ano man po ang iyong sinalita at ang iyong pong sinabi, ang katugunan po ng mga tao, ang bayan ng Israel, sila po ay susunod at kanila pong gagampanan o kanilang gagawin yung iniutos ng Panginoon. Ito po ang kapahayagan ng Panginoon kay Moses, at si Moses ay ipinahayag niya sa tao. At makita po natin ang resulta. Ang alin? Ang pagtugon o pagtugon ng tao o ng bayan ng Israel sa sinabi ni Moses na sila po ay susunod o kanilang susundin. Tulad ng sinabi ng Panginoon. Now, maganda po ito sapagkat sa pang-apat o yung tinatawag natin letter D. Why can't we, sabi niya, why cannot we see God? Bakit hindi natin makita ang Panginoon ng mukhaan? May mga dahilan po kung bakit at pag-aralan po natin yan bukas. Pansamantala na ating pong na pag-aralan na dapat po hindi po lamang yung mga pangako na dapat nating tuparin, kung hindi maihayag natin
ang ating pong mga saloobin at mailagak po natin ang ating pong sarili sa Panginoon. At lahat po kayo na nakakapanood at nakakapakinig ng mensaheng ito ay sabay-sabay nawa tayong mangako sa Panginoon mula sa ating mga puso na ating susundin ang kanyang mga alituntunin at kanyang mga utos tulad ng ipinag-utos niya kay Moses na sasabihin sa mga tao. Mga minamahal, ang pagsunod po sa salita ng Panginoon, ang lubos po ng pagsunod, ay kapahayagan ng ating pong debosyon, kapahayagan ng ating pong pagmamahal at pagpapakumbaba at paggalang sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Yung Diyos na nagligtas sa atin at yung Diyos na nagpapala sa atin. Kung kaya nga po, tulad ng aking pong nabibigkas sa bawat umaga ng ating pong paggising, ang Diyos na nagmamahal sa atin ay naghahanda na rin ng maraming blessings. Ito po ang ating morning meditations at ako po si Pastor Jan. Dalangin ko na managana nawa ang patuloy sa atin ng biyaya ng Panginoon. At sa araw na ito, ang aking pong dalangin ay ingatan po tayo ng Panginoon. Ilayo tayo ng Panginoon sa magiging karamdaman ng lupang katawan na maging dulot ng pandemya sa ating pong paligid. Tanging ating pong ilagak ang ating sarili at ipagkatiwala sa Panginoon. Sapagkat siya po ang Diyos. Siya po ang ating Panginoon. Siya po ang ating Jehovah. Jehovah Rapha. Siyang dakilang manggagamot. Hindi po lamang ang ating pisikal na ating pong buhay, kundi maging ang ating pong spiritual. Magkita-kita po tayo bukas muli sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa amin pong natutunan mula sa iyong aralin. Salamat po sapagkat sa pamamagitan ng iyong walang hanggang pag-ibig at biyaya, kami po ay nakakaharap sa iyo sa pamamagitan ng paglilinis ng aming mga puso, paghahanda ng aming sarili upang kayo po'y katagpuin namin sa dakong banal na kung saan ay iyong itinalaga upang makita po namin ang inyong kapangyarihan at sa pamagitan po nito, Panginoon, ay madama namin ang iyong banal na presensya. Dakilang Diyos, bagaman hindi po namin makita ang iyong mukha, pero salamat sapagkat dama namin ang iyong pag-ibig at dalisay na pagmamahal, kung kaya't sa bawat umaga ang iyong katapatan ay nananatili sa amin. Kaya po, dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat sa pamagitan ng aming pong napagbulay-bulay, iyo pong ipinahayag ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po sa araw pong ito na natunghayan namin sa aming buhay ang kahalagahan ng pakikipagtagpo sa iyo at lubos na makilala ka sa aming pong buhay. Dakilang Diyos, ingatan po at gabayan kami at sa pamagitan ng aralin na ito, tunay nga po na pagpalain kami at kami maging matatag at lumago sa aming pananampalataya sa inyo. At higit sa lahat, dakilang Ama, ingatan po kami sa kabila po na napakatindi ng pandemya na nararanasan namin sa aming pong paligid. Ilayo po kami sa kontaminasyon ng anumang sakit, sapagkat nananampalataya po kami na kayo po ang aming Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot ng aming buhay. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo. At ngayon, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pakikipisan, pag-aliw, paggabay ng banal na Espiritu
siyang sasaatin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. You've written what you want from me in stone, a reflection of your character alone. So I try to keep your laws without regrets, but I'm easily distracted and forget. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are. So write them on the tablets of my heart. There's only one desire inside of me, to be all that you created me to be. And I know the only way that I can grow is for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are. So write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace, love's the most